zero subsidy ng PhilHealth, inakyat na sa Supreme Court. Inakyat na ng health reform advocate at dating PhilHealth Independent Dr. Tony Liachon sa Korte Suprema ang petisyon para questionin ng constitutionalidad ng unprecedented zero subsidy para sa PhilHealth 2025 General Appropriations Act GAA. Nanindigan si Dr. Liachon na ng hindi pagsasama ng PhilHealth sa national budget ay direktang sumasalungat sa mga mandato na nakasaad sa mga umiral na batas. Ang Republic Act No. 10351 o ang Sin Tax Reform Act of 2012 ay naglaan ng 80% na natirang balance ng incremental revenue na nakuha mula sa pagpapatupad ng batas para sa universal healthcare sa ilalim ng National Health Insurance Program. Habang ang Republic Act No. 11223 o kilalang bilang Universal Healthcare Act ay nag-uutos na isama ang GAA, ang premium subsidy para sa mga indirect contributor na ilalabas sa PhilHealth. Inubukod ng bicameral conference committee ang PhilHealth sa 2025 GAA dahil sa napapalaking reserbang pondo nito na inulat na nagkakahalaga ng kumulang 600 billion Philippine peso na binubuo ng surplus at reserbang pondo nito. Sinabi ni President Francis Escudero na ang zero subsidy ng PhilHealth ay dahil sa sarili nitong kabiguan at ang reserba ng PhilHealth ay nangungulugan na ito ginagampanan. Ang trabaho nito sa pagbibigay ng benepisyong pagkalusugan sa mga Pilipino, ang zero subsidy na ito ay matatakda ng isang panganib na pamarisan na nakakasira ng karapatan ng mga Pilipino sa kalusugan. At ang mandato para sa Estado na gawing accessible at inclusive at accessible na pangangalangang pagkalusugan kahit ng mga dukha. Ginagarantiyahan ng hindi bababa sa Constitution ng Pilipinas aniya. Ako po si Aaron Ralph Villabordo, nag-uulat.